Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa bawat pagmulat natin ng ating mga mata sa bagong araw, isang paalala ang hatid ng Diyos na kahit anuman ang dumating na unos, siya ay ating matatag na sandigan sa mundo na puno ng pagbabago, kaguluhan, at walang katiyakan. Napakahalagang malaman kung saan tayo nakatayo. Ang The Solid Rock Morning Devotion, ito ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon. At yun ay walang iba kundi si Hesukristo. Tulad ng sinabi sa Mateo, Kabanata 7, talatang 24 hanggang 25, ang bawat nakikinig sa aking mga salita ay nagsasagawa. Nito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos man ang ulan, bumaha man, at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Ang The Solid Rock Morning Devotion ay sumisimbolo sa katatagan, sa tiwala, at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya, hindi tayo madaling matinag ng mga problema, tukso o takot. Maaaring yumanig ang ating paligid, ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya sapagkat ang ating pundasyon ay si Kristo. Kaya sa ating morning devotion, mga kapatid, anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating mga puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na Siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, lakas at pag-asa sa bawat araw ng ating buhay. Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Sa pagpasok natin sa banal na linggong ito, ang Holy Week, no? Inanyayahan tayong huminto sandali sa ating abalang buhay at ituon ang ating puso at isipan sa dakilang pag-ibig ng Diyos na ipinahayag sa pamagitan ni Hesukristo. Ito ay panahon ng pagninilay-nilay, pagsisisi, at pagbabalik loob. Isang sagradong pagkakataon upang muling sariwain ang Kanyang sakripisyo at ang kahulugan nito sa ating buhay. Sa linggong ito, mga kapatid, ating ginugunita ang Kanyang pagpasok sa Jerusalem, ang Kanyang paghihirap, pagpapaskasakit at kamatayan sa krus. Mga pangyayaring nagpapakita ng sukdulang pag-ibig na handang mag-alay ng sarili para sa kaligtasan ng lahat. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kwento, mga kapatid, sapagkat ang krus ay patungo sa muling pagkabuhay. Isang tagumpay ng buhay laban sa kamatayan, ng pag-asa laban sa kawalan. Naway maging makabuluhan ang bawat araw ng ating paglalakbay. Sa Holy Week, no? Hinihikayat tayong
suriin ang ating sarili, patawarin ang kapwa, at palalimin ang ating relasyon sa Diyos. Ito rin ang may panahon upang alalahanin na sa bawat pagsubok at paghihirap, may pag-asa at bagong simula na naghihintay sa atin. Sa ating pagninilay, dalhin natin ang puso ng pagpapakumbaba at pasasalamat. Naway ang linggong ito ay hindi lamang maging tradisyon, kundi isang tunay na karanasan na pagbabago at panibagong buhay sa piling ng Diyos. Isang mapagpalang Holy Week po sa ating lahat. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga, mga kapatid ko kay Kristo, ay matatagpuan sa Lucas, Kabanata 23, talatang 34. Ito po ang sinasabi, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Saglit po tayong manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat at mahabagin, kami po ay lumalapit sa iyo sa oras na ito ng may pagpapakumbaba at pananampalataya. Salamat po sa panibagong pagkakataon na kami ay makapagtipon, makinig at magnilay sa iyong banal na salita. Sa talatang ito mula sa Lucas 23:34, ipinapakita mo sa amin ang sukdulang halimbawa ng kapatawaran sa pamagitan ni Jesucristo, na kahit nasa gitna ng matinding sakit at paghihirap, ay nagawa pa ring manalangin para sa mga nagkasala laban sa Kanya. Panginoong Hesus, inaamin po namin na kami ay madalas nagkukulang sa pagpapatawad. Madali kaming masaktan, magtanim ng galit at magkimkim ng sama ng loob. Ngunit sa pamagitan ng iyong salita, tinuturuan mo kaming magmahal ng higit sa aming kakayahan, ang magpatawad kahit mahirap, ang umunawa kahit nasasaktan, at ang magpapakumbaba kahit nasusubok ang aming mga puso. Sa oras na ito, hinihiling po namin na hipuin mo ang aming mga puso. Alisin mo ang anumang bigat ng galit, puot at hinanakit na aming dinadala. Turuan mo kaming tularan si Jesus na nagsabing, Ama, patawarin mo sila, upang kami rin ay maging daluyan ng iyong awa at biyaya sa iba. Bigyan mo kami ng lakas na magpatawad, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa, at magpatuloy sa pag-ibig kahit hindi ito nasusuklian. Gabayan mo rin po ang aming pagninilay at pag-aaral sa iyong mga salita. Naway hindi lamang ito manatili sa aming isip, kundi tumimo sa aming puso at maisabuhay sa aming araw-araw na pamumuhay. Naway ang aming pakikinig ay maging daan upang mas lalo naming makilala at mahalin. Maraming salamat po, Ama, sa iyong walang hanggang awa at kapatawaran. Sa iyo po namin itinataas ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Kami ay nananalangin. Amen. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang talatang ito ay isa sa pinakamakapangyarihang pahayag
ng awa at pag-ibig sa buong kasulatan. Sa gitna ng matinding paghihirap, habang si Jesus ay nakapako sa krus, hindi niya pinili ang magalit, magreklamo, o maghiganti. Sa halip, ang kanyang unang mga salita ay panalangin. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa mga taong nagpapahirap sa kanya. Ipinapakita nito ang lalim ng puso ng Diyos. Isang pusong marunong magpatawad kahit sa gitna ng sakit. Ang mga taong nagpapako kay Jesus ay maaaring kumakatawan sa sangkatauhan. Mga taong nagkakamali, nagkukulang, at madalas hindi nauunawaan ang bigat ng kanilang mga ginagawa. Ngunit sa halip na hatulan sila, sinabi niya, Ama, patawarin mo sila. Ibig sabihin, mga kapatid, ang kapatawaran ng Diyos ay hindi nakabatay sa ating pagiging karapat-dapat, kundi sa kanyang walang hanggang pag-ibig. Sa ating buhay, mga kapatid ko kay Kristo, madalas din tayong nasasaktan. May mga taong nakapagsasalita o nakakagawa ng mga bagay na sugat sa ating damdamin. Di ba? Natural lamang na magalit o magtanim ng sama ng loob. Ngunit ang halimbawa ni Jesus, mga kapatid, ay nagtuturo sa atin ng mas mataas na landas. Ang magpatawad kahit mahirap. Hindi ibig sabihin na madaling gawin ito, mga kapatid. Ngunit ipinapakita niya na posible ito sa tulong ng Diyos. Ang hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa ay paalala rin na maraming bisis ang kasalanan ay bunga ng kakulangan sa kaalaman, pangunawa, o kamalayan. Kaya imbis na agad humatol, tinatawag tayo na umunawa, magpasensya, at magbigay ng awa. Ang kapatawaran ay hindi lamang para sa iba. Ito rin ay nagpapalaya sa ating puso mula sa bigat ng galit at puot. Mga kapatid, kay Kristo, ang mensaheng ito ay paanyaya. Paanyayang matuto tayong magpatawad gaya ni Jesus. Kapag tayo ay natutong magpatawad, nagiging mas malapit tayo sa puso ng Diyos. At sa bawat pagkakataong pinili natin ang awa kaysa galit, ang pag-ibig kaysa paghihiganti, ipinapakita natin na ang Espiritu ni Kristo ay buhay sa atin. Sa huli, mga kapatid, ang Lucas Kabanata 23, talatang 34, ay hindi lamang isang salita mula sa krus. Ito ay isang hamon at paanyaya sa bawat isa sa atin na mamuhay sa kapatawaran, kababaang loob, at tunay na pag-ibig. Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Lucas 23:43. Ang talatang ito
ay isa sa pinakamaka-aantig na sandali sa buhay ni Jesus habang siya ay nakapako sa krus. Katabi niya ang dalawang kriminal. Ang isa ay patuloy na nanunuya, ngunit ang isa ay nagpapakumbaba. Nagsisisi at kinilala si Jesus bilang hari. Sa gitna ng sakit, kahihiyan, at nalalapit na kamatayan, ipinahayag ni Jesus ang isang pangako na puno ng pag-asa. Ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Makikita natin dito, mga kapatid, ang kapangyarihan ng tunay na pagsisisi. Ang kriminal ay walang maipagmamalaki. Wala siyang mabuting gawa na maihahandog. Wala siyang pagkakataong itama ang kanyang nakaraan. Ngunit mayroon siyang isang mahalagang bagay. Isang pusong nagsisisi at nananalig. At iyon ay sapat upang tanggapin siya ni Jesus. Ipinakita nito na ang kaligtasan ay hindi nakukuha sa haba ng panahon sa pagiging mabuti, kundi sa katapatan ng puso na lumalapit sa Diyos. Ang salitang ngayon din ay napakahalaga, mga kapatid. Ipinapakita nito na ang awa ng Diyos ay hindi pinagpapaliban. Kapag ang tao ay lumapit ng may pananampalataya at pagsisisi, ang Diyos ay agad tumutugon. Walang paghihintay, walang kondisyon, mga kapatid, kundi isang agarang pagtanggap. Ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na kahit sa huling sandali ng ating buhay, bukas pa rin ang pintuan ng biyaya ng Diyos. Ang pangakong makakasama kita sa paraiso ay higit pa sa isang lugar, mga kapatid. Ito ay tungkol sa pakikisama kay Kristo. Ang tunay na kaligayahan at kapayapaan ay hindi lamang sa langit bilang destinasyon, kundi sa presensya ni Jesus mismo. Ipinapakita nito na ang relasyon natin sa Kanya ang pinakamahalaga sa lahat. Sa ating buhay, mga kapatid, madalas tayong pinanghihinaan ng loob dahil sa ating mga pagkakamali at kasalanan. Iniisip natin na baka hindi na tayo karapat-dapat sa pagmamahal ng Diyos. Ngunit ang kwento ng kriminal sa krus ay malinaw, mga kapatid. Malinaw na patunay na walang sino man ang huli sa awa ng Diyos. Hanggat may hininga, may pag-asa. Hanggat may pusong handang magsisisi, may Diyos na handang magpatawad. Ang Lucas Kabanata 23, talatang 43, ay isang paanyaya. Isang paanyaya sa atin na magtiwala sa walang hanggang awa ng Diyos. Hinihikaya tayo nitong huwag ipagpaliban ang ating pagbabalik loob, kundi lumapit ngayon na, mga kapatid, habang may pagkakataon, no? Habang may pagkakataon pa. Sapagkat ang Diyos na nagsabi ng ngayon din, di ba? Noon ay siya ring Diyos na handang tumanggap sa atin ngayon. Sa huli, ang mensahe ng talatang ito ay malinaw. Ang pag-ibig at awa ng Diyos ay mas malaki kaysa anumang
kasalanan at sa bawat taong lalapit sa Kanya ng may pananampalataya, ang Kanyang sagot ay laging puno ng pag-asa. Isang pangakong buhay na walang hanggan kasama siya. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal at maawain, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa iyong banal na salita na aming napagnilayan mula sa Lucas 23:43. Maraming salamat po sa iyong pangakong puno ng pag-asa na kahit sa huling sandali, ang sinumang lalapit sa iyo ng may pagsisisi at pananampalataya ay iyong tinatanggap at ipinagkalooban ng buhay na walang hanggan. Panginoong Hesus, tulad ng kriminal na nagpapakumbaba sa iyong harapan, tinatanggap po namin ang aming mga pagkukulang at kasalanan. Inaamin namin kami ay nagkamali at nagkulang, ngunit nagtitiwala kami sa iyong walang hanggang awa. Maraming salamat sapagkat hindi mo kami hinahusgahan ayon sa aming nakaraan, kundi tinatanggap mo kami dahil sa iyong biyaya at pag-ibig. Tulungan mo po kami, O Diyos, na patuloy na mamuhay ng may pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Naway hindi namin ipagpaliban ang aming pagbabalik loob, kundi araw-araw kaming lumalapit sa iyo ng may pusong tapat. Gabayan mo kami upang ang aming buhay ay maging patunay ng iyong kabutihan at awa. Sa aming pakikinig at pagpatuloy sa aming mga pang-araw-araw na gawain, samahan mo kami, ipaalala mo sa amin ang iyong pangako na kami ay hindi nag-iisa at ang iyong presensya ang aming tunay na paraiso. Bigyan mo kami ng kapayapaan sa aming puso at lakas sa gitna ng mga pagsubok. Maraming salamat po, Ama, sa iyong walang hanggang pag-ibig at katiyakan ng kaligtasan. Sa iyo po namin itinataas ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Hesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen.